Yun, hello mga ka-automatic. Meron tayong ginagawa ngayon na automatic transmission inhibitor switch o range switch ang tawag na ito. Ito ay ginagamit sa mga automatic transmission na ginagamitan pa ng direction o yung mga luma pa ng mga automatic transmission. Gumagamit talaga sila ng ganitong range switch or inhibitor switch. Yan. May adjustment po yan mga sir. Pwede mong ipihit sa kaliwa. Ayan, kung nakita nyo ginagalaw ko, pwede nyo rin ipihit yan sa kanan. Yan. Kasi para mahanap mo yung tama kung saan po forma yung park, reverse, neutral, drive, drive 3, 2, tapos yung L. So, dyan po titingnan. Baka kasi sumablay ang cambio, pwede kayo mag-adjust dyan. O di kaya tumalon sa cambio, pwede rin i-adjust dyan. O di kaya lumuwag yan, pwede rin adjust. Okay? Ang gagawin natin is, lilinisin po natin ngayon yan. So, bakit nga ba kailangan nating linisin yung mga inhibitor switch na gaya nito? Kung nakita nyo, yung inhibitor switch na yan o range switch na yan, meron siyang tornilyo. Yan, no? May tornilyo na screw. So, tatanggalin po yan gamit ang Phillips screw. Kaya po natin nililinis yan. Sa katagalan pong ginagamit yan, hindi po yan cell type. Ang nakalagay po niyan ay o-ring lang po mga sir. O-ring lang, paikot. Tapos, wala po siyang ibang depensa kundi yun lang. Wala siyang dikit o wala siyang pandikit na ginamit. Common naman na pag napasukan ng dumi o tubig o alikabok o langis o kung ano man na nakapasok dyan sa loob, ay mag-stack up o lalo na yung dumi pag nakapasok sa loob maglo-lose contact. Kaya kailangan po nating linisin ang mga inhibitor switch na ganito. Kung meron kayong sasakyan na ganito ang itsura ng inhibitor switch at ito ay year model ng 2005 pataas hanggang ngayon, basta nag-umpisa sa 2005, pwede nyo na ang tingnan yan. Kung hindi pa siya nagloko, pwede nyo na ang silipin para hindi po kayo abutan sa daan. So, yan po kasi si sir ay inabot na po siya sa daan. Kaya ang nangyari, hindi na po nagamit yung sasakyan, hindi na po niya napa-start dahil ang problema, hindi na po nabunot ang kanyang susi. Yan. So, kung makikita nyo dyan, sinisetting po namin yan ng park, reverse, neutral, drive. Kasi hindi po namin maisetting, ang nagiging sanhi pa po, nagiging sakit pa po niya mga sir, ay hindi nabubunot ang susi. So, pag hindi po nabunot ang susi, intimano meron pong problema yan. Dahil hindi po nagbibigay ng supply ang contact na yan papunta sa relay para mag-open at mag-power yung shift lock. Pag nag-power yung shift lock, magpa-power din yung kanyang ignition key. So, yan kasi merong lockdown sa ignition. Kaya hindi po siya mabunot pag sira po talaga yan mga sir. Ayan, tingnan nyo. So, yan naman ay nag-on ang sasakyan. Naaandar ang kaso nung sabi ng customer hindi na daw po niya mapatakbo. Nung una meron pa daw sa drive 1, tapos nawala na daw talagang tuluyan. Yun, nire-resetting natin kasi akala ko dyan ay ayos pa ang kanyang range switch o inhibitor switch. So ngayon sa nakita ko ay ginagalaw ko at iniikot, pinapaling ko siya, tinahanap ko yung tamang distansya ng park, reverse, neutral, drive. Kung nakikita nyo, umiikot yung gitna. Kaso, wala pa rin nangyayari. Ganun pa rin. Kaya ang desisyon ko ay tanggalin na po yan at i-pull out para makita ang loob kung karapat dapat na ba siyang linisin. O yun po ang edad nito na sasakyan to ay 2006 kung hindi ako nagkakamali. So, tingin ko doon ay mula pa noong 2006, so mula nung pagkagawa nito sasakyan na to, ay tiyak hindi pa nagawa yung inhibitor switch na yan o hindi pa nalinis. O eto na, nabunot ko na nga siya. Okay, pag titingnan mo nga naman maayos, pero kung may pera kayo, pwede na kayong bumili o mag-purchase ng bagong ganito. Pwede nyo nang palitan kaagad ang inyong inhibitor switch o range switch. Ayan, position, yan na. Tinanggal lang natin yung 5 tornilyo. Sa mga Honda Civic, Honda, Toyota, may mga ganitong inhibitor switch. Pwede nyong linisin. Pero bago nyo linisin, tandaan nyo muna yung marking bago nyo bunutin. Kung nakita nyo to, nabunot na natin o natanggal na natin ang laman ng loob, yan na siya. Yan ang contact. Ito naman yung tinatamaan.
Kung nakita nyo kanina, yan, itim-itim nasa gitna, may itim. Yan ay dumi na po nan sa katagalan. Ang gagawin po niyan, lilinisin muna natin sa gasolina para matanggal yung mga alikabok. Pagkatapos, tsatsagain po natin yan na pwede kayong gumamit ng lihang manipis o lihang 4,000. Yan. Palalabasin po natin ulit yung tanso. Yan. Kasi yung itim na yan, yan po ang nagharang sa kanya para hindi mag-contact. So, sa mga Toyota RAV4, mga Toyota na mga ganito, ang inhibitor switch, nangyayari din ito sa inyo. Nagkakadumi, so, gawa na rin sa tagal. Sa tagal lang gamit, siyempre, hindi na natin yan maiwasan. Papasok talaga ang dumi dyan. Rain or shine ba naman, minsan may kasama pang baha. So, yan naman ay natatanggal ang tubig na pumapasok dyan. Ang kaso, yung mga alikabok lang talagang namumuo ay hindi na natatanggal. So yan po ay ginamitan lang natin na lihang 4,000, tapos brinas muna natin siya sa gasolina. Pagkatapos brinas, liha na tayo. Ayan, kung nakita nyo, liha lang tayo ng liha. Tiyaga lang tayo sa pagliliha para matanggal yan. Yan kasi, ang naging problema na niya, stuck up na yung cambio. Hindi na may cambio. Minsan umiilaw yung park reverse neutral drive, minsan hindi naman, minsan nailaw na lahat, minsan wala na talagang ilaw lahat. Yan ang nakita kong problema. Ito ang contact, may spring po yan sa gitna at meron pong contact sa bawat gilid. Yan, malinis na mga sir. Kung nakita nyo, yan, smooth na po siya. Dapat ganyan palagi ang inhibitor switch. Bago natin lagyan ngayon, yan, ito rin, bago natin lagyan ng grasa. Kaunting-kaunti lang ang grasa kasi magkakalat yan pag madami. Kaunti lang, tansyameter ang gagamitin natin. Tapos, lagyan din natin yan. Nailagyan ko na pala, ang bilis. Okay. Kabit na natin mga sir dahil okay na, malinis na. Hindi ko napakita, may o-ring lang po yun. Wala po siyang pandikit, paikot. Ayan, binalik na po natin. Ayan, hintayin nyo lang mag-tack. Pag nag-tack, ilagay nyo ulit. Gaya na sinabi ko kanina, dapat na-picturean nyo yung posisyon ng align para hindi po kayo malito o maligaw pagbalik. Pwede rin guhitan ninyo para magkaroon kayo ng tanda. Yan. Guhitan nyo mismo bago nyo dismantling. Alright, ito na. Pwede na nating itusok ang tornilyo dyan at magre-resetting na tayo nyan. Sa ganyan sitwasyon, hindi na tayo hirap nyan hanapin kung saan tumama yung mga park, reverse, neutral drive at hindi na rin maglalak yung susi. So tandaan, pag naglalak ang susi, kalimitan sa mga ganitong model o ganitong edad, dyan po tumatama ang sira. Kasabay po ng transmission na hindi nalilipat. Yan po ang problema niya. Ayan, hinigpitan na po natin kasi nasubukan na po ng may-ari. Na ilipat na niya maayos. Tingnan ko, umiikot yung nasa bandang gitna. Kung nakikita nyo, kasi pinatesting na natin. Alright, so yan po ay one click na, umilaw na rin kaagad yung ilaw sa dashboard, nabubunot na ang susi. Yan lang ang isa sa problema. So yan pala ay inoperan siya dyan ng 50,000 para ibaba ang transmission, pero hindi po daw siya pumayag kasi gusto niya medyo mura-mura lang ang singil. Gusto niya mapasikan opinion para hindi naman masyadong masakit sa kanya kung gumastos ng malaki. At least nakita muna kung saan talaga tumama ang sira at nakapag-opinion muna siya ng 2 o 3 mekaniko o higit pa para bago niya maipababa yung transmission kung tama talaga na doon nasira. Alright, ito na siya mga sir. So kung makita nyo, ayan na, ginagalaw-galaw na niya, nasa gitna, umiikot na. Yan ang selector kasi yan. Yan yung gumagalaw doon sa loob. Yung kanina may 3 contact. So okay na po yan mga sir. Ganyan lang po paglinis at pag-mounting at dismounting ng inhibitor range switch. Ayan, okay na siya. Okay. Alright, wala na kagad ang check engine. Start. One click. Cambio na natin. Reverse. Pasok. Neutral. Drive. Pasok. Pasok na. D3 dito. 1. Alright. Test drive. Neutral. Test drive muna natin.